Nais ko lamang pong ilahad sa inyo ang buo kapangyarihan na naganap sa aming buhay bago kami napunta sa kongregasyon na ito. Ito po'y binibilang kong tunay na himala sa aming buhay. Amen. Sapagkat, alam naman nyo, ako'y 17 taong naglingkod sa iglesia ni Manalo. Hindi ko po sinisiraan yan, pero ipinapatotohanan ko lang po ang buong katotohanan upang marami pa. Upang sa lahat ng mga tao ang maihayag ang katotohanan at sila rin naman ay maligtas na tulad ko. Kaya po mga kapatiran, narito po ang buong buhay na naganap sa aking buhay. Kami po'y 17 taong naglingkod dyan sa iglesia. 8 taon po sa loob ng 17 taon na ako po'y naglingkod bilang Pangulong Diakono. At doon po sa aking pagkapangulong Diakono, ako po'y naging diehard at nagkakalaog po. At binibigay ko po, ako po'y hindi po malamig, hindi po maligamgam, kundi mainit pong naglilingkod sa kongregasyon na yan. Ngunit, sa aking mga panalangin sa aking pamilya nung ako'y nasa abroad, ang tanging hinihiling ko po, huwag po sana magkakaroon ng karamdaman, ligtas sa anumang problema. Ngunit, nang ako'y umuwi po sa Pilipinas, taliwas po ang aking inabutan sa aking pamilya. Ang aking mga anak ay nagsilaban sa aking asawa. Alam naman nyo na pagkawala ang magulang na lalaki sa kapiling ng asawa, ang mga anak ay nagsisilaban. Yan po pala gawa ng di Satanas sapagkat Amen. Praise the Lord. wala po palang makakapigil sa paggawa ni Satanas kung wala ka sa katotohanan. Amen. Yan pong aking masasabi. Sapagkat ang aking pong mahal na asawa ay talamak ng karamdaman at puro problema, ang tanging ginawa ko po, ako po'y hindi na sumamba riyan sa iglesia. Hindi po ako natiwala. Bagamat aking mataas ang tungkulin ko roon, hindi po ako natiwalag. Kusa po akong umalis, pagkat alam ko, ang Diyos dyan hindi tumutugon sa panalangin. Amen. Praise the Lord. Ngunit ang ginawa ko na lang po nung aking pag-alis, ako po'y sumasampalataya na lang sa Diyos, isinara ko ang bintana at mga pinto ayon sa Biblia, at tumawag na lang kong diretso sa Panginoon, upang sa gayon, ang Panginoon Diyos na buhay ay tutugon sa akin. Kaya naman po, praise the Lord. Nung makita kong aking mahal na asawa ay talamak ng karamdaman, siya po ay 1 taon kalahati na palang naglilingkod sa El Shaddai. Umalis na rin po siya sa Iglesia ni Cristo at siya ay naglingkod sa El Shaddai sapagkat gusto niyang gumaling, sapagkat talagang wala ng lunas ang kanyang karamdaman. Ngunit ni isa sa kanyang karamdaman wala pong gumaling. Ni Galis po walang gumaling sa El Shaddai. Amen. Praise the Lord. Ito po'y hindi pangahamak, kundi paglalahad ng katotohanan. Amen. Upang Praise the Lord. Hallelujah. ang makarinig nito, mga televiewers, ay totoong humanap at magsaliksik ng katotohanan. Amen. Hallelujah. Sapagkat ang katotohanan po, ang totoong magliligtas sa bawat isang tao. Kung katotohanan po ang hinahanap natin, pumarito kayo sa Jesus. Amen. Hallelujah. Alam ba nyo ang nangyari? Pinapatutuhanan ko lahat ng sinabi ng aking mahal na asawa. Totoo pong ako, ayoko nang makinig siya maging sa television. 3 beses pong pinapatay ang TV sapagkat mahilig po siyang magbukas. Ako po yung nadidistorbo. Ako po yung wala ng pananampalataya sa mga relihiyon na yan. Pagkat diyan po nagkagulo-gulo ang buhay namin. Sa kabila ng aking paglilingkod, pagtawag sa Diyos, hindi po tumutugon. Kaya po ako nanatili nananawagan sa Diyos ng direkta at totoo pong ang Diyos ay buhay, tumugon sa aking panalangin. Amen. Praise the Lord. Bakit po? Sapagkat ang aking mahal na asawa, binuksan ang TV at dahil sa TV niyan, kami pong dalawa at 10 ng aking sambahan ay naligtas at Amen. magmamahalan. Hallelujah. Hallelujah. At mula po nung kami, madako sa lugar na ito, sa kongregasyon na ito, doon ko po napatutuhanan na ang lahat ng nagtutupad na himala rito sa kongregasyon ay lakip ang mga patotoo sa Biblia. Kaya po walang kaduda-duda na ito Amen. na po ang iglesia na sinasabi Amen. Hallelujah. na gaya ng aming pananampalataya doon sa aking kinalalagyan dati na ang mga anak na lalaki at anak na babae magmumula sa malayong silangan at paparaon sa kanluran at walang Amen. makakapigil pagkat ang Diyos ay sumasa kanya. Amen.
Hindi po pala yun, kundi ang Jesus Miracle Crusade. Amen. Glory. Hallelujah. Ito po Jesus Miracle Crusade ay nagmula po talaga sa malayong silangan na yung malayong silangan na yun ay walang iba kundi Pilipinas. Ito Amen. po ang nasa buong ito. Pagkat ang pangangaral po rito sa paghayo niya, hindi lang po gagabay ang Panginoon, kundi maging armas lahat ng bagay na pumapatay ng katawan, hindi makapananaig sa buhay ng mga anak Amen. ng Praise the Lord. Hallelujah. Totoo po pala ang mga nasa salita sa Biblia, pagkat ako po hindi nyo alam, ako po'y pinaghimalaan din, sapagkat nung ako po'y nakukinig ng TV, ako'y nabautismuhan na. Nakikinig po ako ng TV. At patotoo ng kapatid na may almoranas at may high blood, pinagaling siyang instant ng ating mahal na Panginoon. Ang ginawa ko po, ako man po, sabi niya, magpakita ka po ng babalaghan sa akin. Sabi ng kapatid, binuksan niya ang Biblia, 2 beses po. At ang sabi, anak, pinanganak ka ng muli. Inulit po niya, binuksan ang Biblia, Dicen, anak, pinanganak ka ng muli. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po'y nang inggit sa kanya, pagkat bagamat ang himala ay napakarami na po sa aming buhay, ngunit sabi ko sa Panginoon, lumuhod ako, Panginoon, magpakita ka po sa akin ng isang himala pa bilang patotoo na ito na po ang tunay na kongregasyon. Sa panaginip po, pinaginip ako, napaginipin ko ang mahal na pastor. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ang mahal na pastor, kami po raw ay nandun sa iglesia, doon sa amin, doon sa Kamakino, doon sa Paraiso. At wala pong pagkakaiba, lahat po ng kapatiran doon ay yun din po ang aming mga kasama. At iginagalang po nila ang mahal na pastor. Katunayan, Amen. ako po nga po'y technician, sabi pa ng ka-Erning, yung aking kapatid na diakono yon. De la Cruz, pumunta ka rito, repairin mo ang ventilador, sabi niya sa akin. At pati na yung saksakan, repairin mo. Ni-repair ko po yan. At nang matapos, aking pumunta rin sa kinaiwanan ko kay mahal na pastor doon sa gilid, sa bandang right. Sapagat ang propito po riyan ay meron pong lagusan ng mga awit sa left and right. Doon po siya sa bandang right. Nung makita ko ng mahal na pastor, sabi niya, ano, tapos na po mahal na pastor. Sumama, hinawakan ako sa balikat at patungo kami rin sa stage, sa propito. Itinuro niya ang microphone, may sinabi siya sa akin, ngunit hindi ko po naunawaan. Ako po'y alangan naman ako magtanong sa ating mahal na pastor, sapat alam ko siya ang propeta sa huling araw na ito. Amen. Praise the Lord. Ako po'y sapagkat ako po'y naging Pangulong Diakono, ang tangi pong masasabi ko, pagkakasama ko ang ministro, pag kinalabit ako sa hitang ganon, ako po ang mangunguna sa panalangin. At pag hindi niya ako kinalabit, siyang mangunguna sa panalangin. Ngunit sa mga pagkakataong yun, alam ko na ang Jesus Miracle Crusade, evangelist na aking kasama, ay hindi po ganun ang pamamaraan. Amen. Praise the Lord. Kaya ako aking nanalangin, dahan-dahan akong tumungo sa microphone, at pagdating ko sa malapit sa microphone, naalala ko ang mahal na assistant pastor, Lina C. Almeida. Naalala ko kung paano ang kanyang sinasabi bago magsimula sa pangangaral ng ating evangelist. At sa oras na yun, sabi ko, mahal na kapatid, sa umagang ito, tayo mag-aaral ng salita ng Biblia at pangungunahan ng ating pinakamamahal na Wildy Estrada Almeida. Amen. Yan po ang tanging nasabi ko. Nang lumakad ng patungo sa propito at magsasalita ng mahal na evangelist, nagising na po ako. Kayo na pong humatol kung anong ibig sabihin yan. Totoo pong ang mangunguna at mangingibabaw ng mga ngaral, ang Jesus Miracle Crusade. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa pangunguna ng ating evangelist, Wildy Estrada Almeida. Amen. Totoo pong napakarami pong himala. Isang patotoo lang po, malaking aral ang ibibitiwan ko sa inyo sa mga kapatiran ng sumasamba. Sa mga kapatiran po. At maging doon sa mga baguhan, ganito po ang pangyayari sa mga anak ng Diyos. Kami pong lahat na rito ay nagkaroon ng takot sa Panginoon. Bakit po? Sa pagsunod po, dahil ang Diyos po ayon sa Biblia ay iniibig ang kanyang mga anak. Amen. At totoo pong kami ay sinasaway at pinaparusan kung kami nagkakamali. Bakit po? Babanggit lang po ako ng isa sa pinakamaraming mga nagpalakas sa amin sa mga ginawa na pagpalo sa amin ng Panginoon. Ako po'y hindi napapalo madalas. Ngunit ang aking mahal asawa, bagamat malakas siya sa Panginoon sapagkat siya naglelehas, lumalakad ang may sakit, siya po'y laging napapalo. Yun po ay nagpatatag at nagpatibay sa amin, nagpalakas sa amin ng pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Una-una po sa tithes and offering po.
matagal na po kami, hindi po kami nakakasunod ng gusto. Ang binibigay ko lang po riyan ay yung para sa Diyos. Ngunit, konti lang pong naibibigay ko para sa handog. Ngunit, alam na alam ko na ang ikaput handog ay kailangan magkasama yan. Kung pwede, hihigatan mo sa 20%, 30%, 40%. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ngunit, ang aking mahal na asawa, naggipit kami dahil sa isang pangyayari. Inutang niya ang tithes and offering. Sabi niya, mahal na Panginoon, ayon sa kanya, sa patutuon niya sa akin, hihiramin ko muna ang tithes and offering at sa susunod na buwan bibigay ko. Ngunit, nang kami magsasamba, bigla na nakagayak siya, sumakit ang kanyang ulo. Bakit ka masakit ang ulo mo? Kanina lang kalakas mo. Ewan ko, hindi ako makakasama sa iyo. Sabi ko, may kasalanan ka. Pagkat sa batas sa atin, pag ikay may karamdaman, may kasalanan ka, nagkasala ka. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sabi ko, kung hindi mo naaalala, may kasalanan ka, halika, kako, tumayo ka, magpuri kita. Hindi pa po kami nakakalahati ng pagsamba at pagpupuri. Alam ko na, nagsasaya siya, naalala niya, yung tithes and offering, inamin niya sa akin, hindi siya nakapagbigay. Amen. Praise the Lord. Kaya napakahirap po ang ikaw ay mangutang ng tithes and offering. At doon sumunod yun, kinuha ko na po, ako na po nagbibigay. Mula po noon, lubos na kapayapaan, Amen. buhos na pagpapala, ibinuhos po sa amin. Amen. Praise the Lord. Panginoon, salamat po na napakarami sa iyo. Amen. Praise Totoo the po Lord. kay Diyos na buhay. At alam namin, may katapangan na ipinangangaral namin sapagkat nabasa ko sa Biblia na ipinagkaloob ko sa iyo sa pagbubuka ng iyong big at iyong ipangaral ang hiwaga ng Ebanghelyo ng may katapangan. Yan po. Amen. Kaya po ito, wala po kaming katatakutan na ipinangangaral, bagamat ang salita at pagtayo sa propeta at paghahayag ng katotohanan, totoo pong delikado. Amen. Ngunit wala pong delikado sa harap ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang importante po, marami pong maliligtas. Yan pong laging namanatili. Pag-ibig po sa isang tao at mga anak ng Diyos na kaunawa. Amen. Hallelujah. Ang lahat po ng kapurihan at pagpasalamat ay tanging sa ating mahal na Panginoon po lamang. Palapakan po ating